Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Nanalo ang kanilang team laban sa koponan ng Singapore para sa AFC Cup. Dahil doon ay maaari silang mag-relax kahit paano. Plano niya na mag-out of town ngayon buong linggo. At ngayon lamang niya ginawa ang desisyong iyon dahil sa katatapos pa lamang na pakikipag-usap sa kanyang daddy sa telepono. Pinapupunta siya nito sa bahay nito sa Ayala. Sa Ayala, Alabang, sa darating na linggo. May bago na namang prospect ang kanyang ama para maging fiancé niya. 26 na si Gipp na magsimula ang pagtatangka ng kanyang daddy na ma-engage siya sa anak ng business associate niyon. Iyon sa tingin nito ang makakatulong sa mas ikalalago at ikatatatag ng negosyo nila. 2 taon ang ginagawa ng daddy niya ang ganon. So far, ay wala pang tumatagal sa mga naging fiancé niya. Women he had been engaged to usually back out. Ginagawa ni Gipp ang lahat para ayawan siya ng mga napipili ng daddy niya. That way, he wouldn't need to defy him outright. Kung sino man ang bagong prospective daughter-in-law ng daddy niya, ay tiyak na muli lamang yung aatras. Wala pa rin sa isip niya ang pag-aasawa. And he will be dumb if he married for the sole purpose of giving his father the satisfaction na nakaya rin siya nitong kontrolin. Kapag ipinagkasundo siya ng ama, ay sinasabi nitong hindi naman siya pinipilit. He could always refuse if he didn't want to be engaged. Pero, hindi niya gagawin yon. Dahil, hindi niya ginagawa yon para sa kanyang ama. He was doing it for his mother. Huminga siya ng malalim at pilit na inaalis yon sa isip. Nang ihinto ni Gipp ang kotse sa parking area ng building, ay tuluyan niyang inalis sa isip ang tungkol sa ama. He was meeting a very beautiful lady to shoo away boredom and a little bit of trauma. Ilang buwan din siyang hindi nakipag-date sa mga babae dahil sa trauma na inabot niya sa huling pakikipagrelasyon. His ex-girlfriend was a lunatic. Not just a lunatic, but a Gipp. Tila may nagtakbuhang mga kabayo sa loob ng dibdib niya sa pagtawag na yon sa kanyang pangalan. Ibinaling niya ng bahagya ang ulo sa pinanggagalingan ng tinig at mula sa kaunting pagkilos na yon ay nakita niya kung sino ang tumatawag sa kanya. His lunatic ex-girlfriend. Bloody hell! Mahinang bulong ni Gipp bago yumuko at tuloy-tuloy na naglalakad. Sa ikalawang pagkakataon ay narinig na naman niya ang pagtawag sa kanyang pangalan. This time, ay mas malakas. Maraming kotse ang nakapagitan sa kanila. Subalit, nagawa pa rin siyang makita ni Maylin. Ngayon ay lubusan na siyang naniniwala na malakas ang pakiramdam, pang-amoy, at paningin ng mga taong wala sa tamang katinuan. Nang lalong lumakas ang pagtawag, ay luminga uli si Gipp ng bahagya. Mabilis na sumusunod sa kanya si Maylin. Napatakbo na tuloy siya ng tuluyan. Kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Kung haabutan siya nito, ay tiyak na isang malaking eksena ang magaganap. Doon magaling ang ex-girlfriend niya. Pero, hindi niya mapapayagang mangyari yon. He had enough of her antics. Nang matanaw ang elevator, ay mabilis na sumiksik siya sa taong naroon. Nakahinga lamang siya ng maluwag.
Nang tuluyan ang sumara ang pinto ng elevator at umandar pataas. Nang tumigil yon sa ika-4 na palapag, ay bumaba na siya. Naiirita man, ay pinilit niya sa hagdan na lamang dumaan pabalik sa first floor kung saan naroon ang restaurant. Subalit pababa na si Gipp ng hagdan nang makita siya ni Maylene na nasa puno niyon. Na magtama ang kanilang mga paningin, ay kaagad siya nitong tinawag. Wait, baby! We need to talk! Mabilis na pumihit siya at tumakbo. Shit, she's really crazy. Nanggigigil na bulong niya sa sarili. Narinig niya ang mga yabag ng pagtakbo ni Maylene sa kanyang likuran. Kaya naman pagliko sa pasilyo ay pinihit niya ang siradura ng unang pinto na kanyang nakita. Muntik na siyang mapasigaw sa tuwa ng bumukasyon. Sumandal siya sa dahon niyon at tila nauupos ng kandila na nagpadaos-dos pa upo. He cowered like a child when he heard Maylene's voice outside. Hinihingal siya sa pinagsamang pagod at kaba. Damn that woman! Bibigyan pa yata siya ng sakit sa puso. Kahit sino yata ang nasa kalagayan niya ay magkakaroon din ng trauma. Ilang buwan lamang ang naging relasyon nila, subalit na daig pa niyon ang 30 taon. Maylene was so sweet. At first, ikinatutuwa yun ni Gipp. Subalit habang tumatagal ay magiging creepy ang pagiging sweet nito. Ginagawa ni Maylene ang lahat para kay Gipp na tila ba mag-asawa na sila. Kahit na anong paliwanag ang gawin niya, ay hindi siya pinapakinggan nito. She cleaned his apartment and attended to his every needs. That was ridiculous. Gayong 2 buwan pa lamang ang relasyon nila. Sa katagalan ay si Maylene pa ang nagagalit. Dahil kaya raw ayaw niyang gawin ito ang lahat. Para sa kanya ay dahil ibang babae ang gusto niyang gumawa niyon sa kanya. That was when Maylene became scary. Ang huling buwan ng relasyon ni Gipp kay Maylene ay tila isang scary movie. She started threatening to kill herself whenever he asked for space. Sinusundan siya nito kahit saan siya magpunta at kapag may ibang babae siyang kinakausap, ay kaagad na pinagbabantaan yon at inaaway. But that was not the worst. Noong minsan, ay nilagyan nito ng pampatulog ang inumin niya at nagising na lamang siya na nakatali sa ibabaw ng kama. Maylene was holding a knife habang sinasabi na handa raw itong mamatay para sa kanya. Pagkatapos, ay tinanong siya kung ganun din daw ba siya. Muntik na siyang mamatay sa takot pa lamang. Ginagamit ang lahat ng power o persuasion niya para mahikayat si Maylene na pakawalan siya. He said everything to try to please her. It was a relief na naniniwala ito sa kanya at pinakawalan siya. Kung hindi, ay baka kung ano na ang nangyari sa kanilang dalawa. After that, ay mayroon ng restraining order laban kay Maylene. Ngunit tulad nga ng inaasahan niya, sa isang tulad nito, ay lalapit pa rin ito sa kanya oras na makita siya. Pagkalipas ng ilang sandali, ay saka naalala ni Gipp na bigla na lamang pala siyang pumasok sa silid. Tumunghay siya upang tignan kung may tao roon. At mayroon nga, isang babae ang nakaupo sa harap ng mesa, 3 dangkal ang layo mula sa kanya. Tuluyan siyang napatayo nang makita na nakatitig ito sa kanya. Wala namang pagkagulat sa mukha nito. Ang nababasa niya roon ay curiosity. Napahiyang ngumiti si Gipp. Hi! Bati niya sa babaeng hindi inaalis ang tingin sa kanya. He thought he could handle her since she looked like a nice lady. Hindi niya maipaliwanag ang itsura ng babae. She looked old. Not so old though. Marahil ay nasa late 30s ang babae o early 40s. She was wearing a hug-round eyeglasses
and her hair was big and curly. An old maid, he reckoned. Nang biglang tumikim, ay napatuwid ng tayo si Gip. Tila teacher ito at sinusuri siya. Lalo siyang hindi mapalagay. Gayunpaman, pinipilit niya ang kanyang ngiti. Napaangat ng tingin si Pura mula sa binabasang file ng isang kliyente nang bigla na lamang bumukas ang pinto ng opisina niya at pumasok ang isang malaking lalaki. Hindi ko naman inilak ang pinto Ngunit sa kabila niyon ay labis ang kanyang pagkagulat dahil sa itinagal-tagal niya roon ay ngayon lamang may pumasok nang hindi kumakatok. Inayos niya ang salamin sa kanyang mga mata upang matignan ng mabuti ang lalaking pumasok. Nakasandal ito sa pinto na tila ba may kung anong kinatatakutan. Pagkatapos ay tila na uupos na kandila na nagpapadaos-dos paupo sa sahig. Sa pagkakaalam niya, ay mamayang past lunch pa darating ang kanyang kliyente. Siguro ay hindi na ito makapaghintay, kaya sumugod na roon. At hindi na siya nagtaka kung bakit. Makikita naman sa itsura ng lalaki na nangangailangan na ito ng tulong. Nang tumingin sa kanya ang lalaki ay tila nagulat pa ito sa kanyang presensya. Tumayo ito at ngumiti. Hi! Bati nito pagkatapos siyang tignan na tila ba kinikilatis. Sit down! Paanyaya ni Pura. Isang bagay ang kaagad niyang napansin. Iba ang kulay ng mga mata ng lalaki. Violet. It will be awesome. Kung tunay na ganoon nga ang kulay ng mga mata nito. Maaari naman kasing contact lens lamang yun. Kaagad na tumalima ang lalaki at napaupo sa visitor chair sa harap ng mesa. Salamat. I'm Gip. Pagpapakilala nito sa sarili bago inilahad ang kamay sa harap niya. Gip as in present? Yeah, Gip as in present. Nakangiting tango ng lalaki na hindi pa rin ibinababa ang kamay. Napilitan siyang tanggapin ang pakikipagkamay nito, subalit mabilis din niyang binawi ang kamay. I'm Pura makaraig, aniya. Saka binuklat ang files ng kanyang mga kliyente. Napakunot noo siya na makitang walang pangalang Gip sa listahan niya. She eyes him suspiciously. Sa pagkakataong iyon, ay tama nga ang kanyang hinala. Violet talaga ang kulay ng mga mata ng lalaki. Bago ka lang ba dito? Nangunot ng bahagya ang noo nito. What do you mean? Kung ngayon ka lang ba pumunta rito? First time mo lang bang ginawa ang pagpunta rito? Tumango si Gip. Yeah, it is my first time. I'm really sorry. Hindi ko talaga ginagawa ang ganito. Wala lang akong choice, so I came. Salamat talaga. Sinserong usal nito. Napatango rin si Pura. Natuwa siya sa honesty ng kaharap. Huwag mo muna akong pasalamatan dahil wala pa akong maitutulong sa'yo. Do you feel any anxiety? Muling nangunot ang noon nito. Well, yes. Pero hindi na tulad ng nararamdaman ko kanina. Why do you ask? Ilang oras ang nagiging tulog mo? O nakakatulog ka pa ba? Sa halip ay sunod na tanong niya. Well, nakakatulog pa naman ako. Hindi lang ako sigurado kung ganun pa rin ngayong gabi. Wait, why do you ask? Sa loob-loob niya ay gusto na niyang matawa. Contradicting ang mga sinasabi nito. Parang mas kailangan ng lalaki ang pagiging psychologist niya at hindi ang pagiging sleep therapist. Hindi ba? Kaya ka nga pumunta rito ay dahil kailangan mo ng tulong? Tanong niya sa lalaking nagsisimulang igala ang tingin sa loob ng kanyang opisina. In a way, yes. Kaya ako pumasok dito ay dahil kailangan ko ng tulong. Wait,
I don't think nagkakaintindihan tayo. Sa tingin ko nga hindi tayo nagkakaintindihan. Hindi ba kaya ka pumunta rito ay dahil may problema ka sa pagtulog? Kumunot ng husto ang noo ni Gipp. Tumingin ito sa label sa ibabaw ng kanyang mesa. Tumawa ito na tila tuwang-tuwa sa nalaman. You are psychiatrist. Pinapormal ni Pura ang kanyang itsura. Psychologist? But I am more of a sleep therapist or sleep consultant, as other people call it. Oh, that's interesting. Nakangiting pinagmamasdan siya nito ng mabuti. So, you advise people to sleep around? Wala siyang naging reaksyon. Tinignan niya ang pinto bago ito muling tinignan. Makuha sana ng lalaki ang simple niyang pagpapalayas. Tumawa ng pagaksigip. I'm sorry. That was a joke. Anyway, nagkamali lang ako ng pasok dito sa opisina mo. I'm not here for sleep therapy. But thanks for letting me in. Anito bago tumayo at pumunta sa pinto. Napailing na lamang siya ng tuluyang makalabas ng kanyang opisina ang lalaking may kakaibang pangalan. Lumapit siya sa pinto at inilak yun. Baka mamaya ay kung sino na naman ang makapasok. Paglingon niya ay may natapakan siya na kung ano. It was a leather wallet. Kaagad niya yung pinulot. Walang duda na kay Gipp ang wallet. Lumabas si Pura ng opisina dala ang wallet. Nang hindi na niya makita ang lalaki ay pumunta siya sa kabilang bahagi ng pasilyo. Ngunit wala na talaga ito. Bumalik na lamang siya sa kanyang opisina. Pagbalik sa mesa, ay naisipan niyang tignan ang wallet. Siguradong mayroong identification card doon. May nakita siyang calling card. Greco Irvin France Top. Kaya naman pala Gipp Ani niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang i-dial ang numero na nasa calling card. That is so funny. Komento ni Karin, ang magandang babaeng kadate ni Gipp. And you are lovely. Nakangiting sagot niya, na lalo pang ikinatawa ni Karin. Mula sa kung saan ay pumasok sa isip niya ang babaeng sleep therapy na nakilala kanina. Kung ang sleep therapist ang tatanungin, tiyak na hindi siya nakakatawa. Pihadong ni hindi man lamang itong umingiti. Parang ni walang katiting na humor sa katawan ng babaeng iyon. Kaya siguro ganun ang itsura niya. Ang unang assumption ni Gipp ay 40 na ang edad ng babae. Ngunit nang matitigan niya ng husto kanina ay hindi naman pala. She was more likely in her early 30s. But he shouldn't be thinking about her. Sa kabila ng pag-aalala na baka makita niyang muli si Maylin, ay nag-e-enjoy siya sa company ng kanyang kadate. Ngunit kahit ganon, ay hindi na niya uulitin ang pagkakamali noon. Previously, he had made up her mind that he liked Maylin after a few dates and smiles and lesson na natutunan niya. Never trust a girl. Never trust a girl's smile. Pagkalipas ng isang dali, ay nagpaalam si Karin at sinasabing may appointment pa ito. Nang dumating ang bill nila ay kaagad siyang kumuha at kinapa ang bulsa. Subalit wala roon ang wallet niya. Ngumiti siya ng matamis kay Karin habang kinakapa ang lahat ng bulsa ng kanyang pantalon. Subalit wala talaga roon. Can you excuse me for a moment? May kukunin lang ako sa kotse ko. Paalam niya sa kadate. Oh, don't worry, I got this. Anito, na binuksan ang purse na hawak upang marahil ay kumuha ng pera. No, please, just wait for. I insist. Nakangiting pigil nito sa pagpoprotesta niya. Nakaramdam si Gipp ng labis na pag-iinit ng kanyang batok.
Nakakahiyaman ay wala siyang magawa kundi magpaunlak. Hindi rin kasi siya sigurado kung naroon ang wallet niya sa kotse. Pagkatapos niyon, ay inihatid na niya si Karin sa kotse nito. She gave him a flick on the concern of his mouth bago tuluyang sumakay sa sasakyan. Nang makabalik siya sa sariling kotse, ay tama ang kanyang hinalang wala roon ang kanyang wallet. Nalaglag siguro kanina habang tinatakasan niya si Mylene. Kinalimutan na lamang niya ang wallet at pinaandar na ang sasakyan. It did not actually bother him much anymore. It happened all the time. Pero pagkalipas lang ng ilang sandali, ay napamura siya ng maalala ang mahalagang nilalaman ng wallet niya. Damn it! The picture! Dito na po natatapos ang unang kabanata ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.